it's not just emotion. Hindi lang sa emosyon. Kasi ang akala natin, ang puso, ito yung emosyon. Hindi po mga kapatid. Hindi lang yan. Ang sabi dito mga kapatid, it's not just emotion, but our heart, it is composed of three, and ito po ay mind, will, and our inner man. It is our soul. Hello, are you with me? Tatlo yan. Yung mind natin, yung ating will, at yung ating yung inner man sa buhay natin, yung sa loob natin. Now, ang sinabi ng Bible, verily, verily, I said unto you, you must be born again. Now, pag sinabi ng Panginoon, verily, verily, I said unto you, you must be born again. Nung tinanggap mo si Jesus, nung tinanggap mo si Lord sa buhay mo, ano ba ang nagbago sa'yo? Tumangos ba ang ilong natin? Diba? Natanggal ba yung kulubot ng mukha natin? Pumuti ba yung dating maiitim? Mga kapatid, hindi po. Sapagkat ang nagbabago sa atin, hindi yung outward natin. Ang nagbabago sa atin, yung inner man natin. Ano yung inner man natin? Yung soul, inside dito sa puso natin. Ito yung binabago ng salita ng Diyos. Ito yung inaayos ng salita ng Diyos. Ito yung pinapatawad ng salita ng Diyos. At kapag ito ay nagbabago sa buhay mo, magririma ang salita ng Panginoon sa buhay mo, yung salita ng Diyos manahan sa puso mo, magkaroon niya ng logos. The word logos, it is coming from the word of God, na kung saan ito yung nagbibigay ng nagsashiny. No, yung dating taong masalimot ang mukha, matapos niyang makilala si Lord, nagbago yung kanyang buhay, nagbago yung kanyang figure, nagbabago yung kanyang kaisipan, nagbabago yung color ng mukha. Bakit? Because of the Word of God. Amen? Yun yung nagbabago, kaya pag nagbabago ang loob mo, nagre-reflect yan sa labas mo. What is the abundance of the heart? You will see it in the outward appearance. Makikita mo yan. Kaya dati, bakit ang mukha nito laging Birni Santo dati? Nung makilala si Jesus, iba na ang mukha niya. Masiyahin, palangiti na, mapagmahal na, mapagpatawad na. Wow! Di ba? Yun ang pinakamaganda sa buhay natin. Pag nakilala natin ang tunay nating kalagayan sa buhay. Now, sabi dito, keep your heart. Sabi niya nun, ingatan mo yung puso na wag mabalisa sa mga bagay-bagay. So the word keep in Hebrew, ay tinatawag po yan mga kapatid na natsar. Yung natsar na yan, mayroon po yung tatlong bagay din. Number one, guard your heart, protect your heart, and sabi dito is, watch over carefully. Tatlong bagay. Sa puso natin, laging tatlo yan. Eh bakit laging tatlo? Have you seen the string, yung lubid? Kapag makita niyo po yung lubid, tatlo palagi yan. Di ba? Tatlo palagi yung lubid. Bakit tatlo yung lubid na yan? Kasi yung lubid na yan, kaya yan siya tatlo. Dahil, yun yung pinakamalakas niya, na yung pinaka-strength niya nandun sa tatlong yon. Sa tao, sa pamilya, tatlo din po yan. Father, mother, and the children. Hello, are you with me? Sa formula ng Panginoon, tatlo din yan. Father, Son, and the Holy Spirit. Diba? Tatlo din. Laging tatlo yan. Kasi nandun yung strength sa tatlo. Kasi yung tatlo na yan, sabi niya, and these three are one. Iisa yon. Kaya, yung lakas natin, kapag yan ay i-incorporate natin yan sa lakas ng Panginoon, mga kapatid, wala nang tatalo sa'yo. Anong sabi ng Panginoon? Sino ang makakapaghiwalay sa atin? Ibig sabihin, sino ang makakagapi sa atin? Gayong kasama natin ang Panginoon. Wala. Kaya natin mag-stand in time of problems, in time of troubles. Maraming problema sa mundong ito. Pero kapag may Panginoon ka, there is one God who protect you and who will guide you in all aspects sa buhay mo. Amen? Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya ito may sinasabi ng Panginoon. So guard your inner life intentionally. Because everything flows from it. Ano sinasabi dyan? Sabi niya dyan, kailangan bantayan mo ang puso mo. Hindi lang yung bantay na parang nagbabantay na wala sa isip. Alam niyo ba yung nagdadrive, gising yung mata pero tulog yung diwa. Nakakatakot yan.
No? Nagda-drive ka, dilat na dilat yung mata mo, pero yung inner man mo pala tulog na. Yan ang napakadelikado. Sa buhay mananampalataya, ganyan din po minsan. Minsan akala natin nakastand pa tayo because we're reading Bible, we're listening the preaching in the Word of God, nagcho-church tayo, nagbibigay tayo ng ating ikapo, ng ating tithes. Sometimes akala natin, buhay pa yung relasyon natin sa Diyos. Yung pala tulog na. Akala mo lang yon. Now, paano mo makikita yon na yung taong ito ay nawawala na at tulog ang kanyang pananampalataya? Simple. Makikita mo sa gawa. Makikita mo kung paano siya mag-isip. Makikita mo kung paano mag-deal ng problem. Why? Kapag ang isang tao ay present ang kanyang buhay, gising siya sa mga pangyayari, mga kapatid, lagi kang nakakakita, lagi mong naiintindihan, ang nakikita mo hindi problema. You will see always the solution of the problem. When problem comes, do not talk too much about your problem. Just find the solution. Problem is a problem. Baliktarin mo man ang mundo, problem pa rin yan. So anong kailangan ng ating hanapin? Solusyon ng problema. Kapag may problema, minsan sa magkasintahan, bakit lagi nag-aaway? Dahil ang pinag-uusapan, ikaw kasi